hapon, te. Pwede po ba kayong istorbo? Meron lang naman po akong onting katanungan para sa inyo. Ah, ano nga po ulit ang inyong pangalan? Hindi po liberty niya. Ilang taon na po kayo? 59. Ito po ang unang tanong ko po sa inyo. Anong naging suliranin ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig? Nasunog yung building, walang doon. Tapos nagkaroon ng utang ng Pilipinas. Nakakita na po ba kayo ng mga pinapatay ng mga Hapon noon? Tapos, tsaka ano po yung mga ginagawa nila sa babae at lalaki? Ang hapon, tinatin ko ay mga lalaki, binabaril. Tapos pinapatay. Tapos ang mga babae naman, kinukuha nila, nire-rape. Tapos yung naman, yung mga babae, kinukuha nila, nire-rape nila. Tapos yung tumatakbo sila, nag-ano sila, nag-anak sila ng matitiran. Nag-ukay sila ng Kung sakaling merong Hapon sa paligid noon, saan po kayo nagtatago? sa mga kuweba, nagtatago kami, nagukay kami ng lupa. Sa ilalim ng lupa, nagukay kami. Doon lang kami nagtatago para hindi kami makita ng mga hapon. Ano po mga kinakain niyo doon? Kasi 'di ba po sinulog na po nila yung mga pananim. Ano na lang po kinakain niyo doon? Para makasurvive po kayo. Tubig lang, tapos tinapay, tapos yung kunting kamote, ganun lang. Wala na. Sige. Maraming salamat po, te. Sige. Magandang hapon po, ate. Pwede ko po ba kayong maabala saglit? Pwede naman. Mayroon lang naman po akong kaunting katanungan sa inyo at para lang po ito sa aming interview sa AP. Ano nga po ulit ang inyong pangalan? Ako po ay si Mila Asambrado. Ilang taon na po kayo? 56 years old. Ang unang tanong ko po sa inyo ay anong naging suliranin ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig? Sirang mga kalsada, sirang mga gusali, at sirang mga pananim. Yung pangalawa naman po, nakakita na po ba kayo ng mga pinapatay ng mga Hapon noon? Tsaka ano po ang ginagawa nila sa mga babae at lalaki? Kwento na lang ng magulang ko, hindi ko naman nasaksihan. Ang mga babae talagang ginagahasa daw, tapos sa mga lalaki naman, ihahagis tapos ibabayonita. Kung sakaling merong Hapon sa paligid, saan po kayo nagtatago noon? Sabi rin ng magulang ko, sila ay naghuhukay doon sila naghukay ng lupa, doon sila tumitira. Pero kailangan hindi kayo ng apoy kasi pag nakita ng Hapon, kung saan yung apoy na yung nanggaling, pupuntahan din. Last question po, ano po ang kinakain nyo noon para po makasurvive kayo noon? Kamuting kahoy, kamote at saka mais. Sige po. Maraming salamat po.